Dahil sa pagiging agresibo ng China sa South China Sea ay pati ang bansang Australia ay nadamay dito, na kung saan ay sinasabi ng mga eksperto na may nakarating na ulat sa Australia na kayang-kaya na pasabugin ng China ang halos kalahati ng teritoryo nito. Kaya naman sa ngayon ay tila mas naging matibay ang depensa ng militar ng Australia na sa ngayon ay naalarma ang buong bansa nito. Samantala ay ayon naman sa pagsasamite, ang Australia ay nasa loob ng saklaw ng distansya ng mga missile ng bansang China. Ang mga artificial reef sa South China Sea ay nagpapahintulot sa bansang China na maglunsad ng land-basing DF-26 Intermediate Range Ballistic Missile. Inangkin naman ng bansang China ang halos kabuuan ng South China Sea at nagsagawa ng patuloy na militarisasyon sa rehiyon. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin! Inihiyag ng punong ministro ng Australia ang Defense Strategic Review noong Agosto na may layunin na tulungan ang depensa na mas maunawaan kung saan dapat unahin ang pamumuhunan upang siguraduhin na ang Australian Defence Forces ay maayos na makaposisyon upang matugunan ang mga hamon sa seguridad ng bansa hanggang taong 2033 at higit pa ang mga Defense Strategic Review na inilabas kamakailan at ginawa ng mga dating defense analyst at ng Land Corporation ay naglalaman ng mapa na nagpapakita kung gaano kahina ang bansa sa posibleng pag-atake ng bansang China. Samantala ay ayon naman sa pagsasamite, ang Australia ay nasa loob ng saklaw ng distansya ng mga missile ng bansang China. Ang mga artificial reef ng South China Sea ay nagpapahintulot sa bansang China na maglunsad ng land-basing DF-26 Intermediate Range Ballistic Strike. Inaangkin naman ng bansang China ang halos kabuuan ng rehiyon ng South China Sea at nagsagawa ng patuloy na militarisasyon sa rehiyon. Ito ay sa punto ng talakayan sa mahabang panahon ng DF-26 Intermediate Range Ballistic Missile ng bansang China na may kakayahang umabot sa mga target sa paligid ng 3,000 at 400 na milya ang layo, na kung saan ay maaari ito magdulot ng banta sa mga pangunahing instalasyon ng militar ng US Pacific Rim. Gayunpaman, ito ay kauna-unahang pagkakataon na inamin ng Canberra ang banta sa soberanya nitong teritoryo at nang ari-ari ang mga militar. Samantala ay mahalagang naman na tandaan na ang DF-26 missile ay maaari ding magdala ng 3 nuclear warhead na maaaring paghiwalayin at pagpaputok sa iba't ibang mga target. Bilang karagdagan, mayroon din itong anti-ship variant na DF-21NB Medium Range Ballistic Missile na paulit-ulit na naging headline para sa naiulat nitong potensyal sa pagpapalubog ng mga carrier ng US. Samantalang pinakahuli namang ulat ay nagsasaad ng mischief 3,000 kilometro sa hilagang kanluran ng Darwin ay partikular na may kinalaman na nagtatatag ito ng ilang ring range sa ilalim ng mga site ng Australian Defence Forces sa Queensland Northern Territory at Western Australian. Bilang isang hakbang sa pag-iwas laban sa puot ng China, nananawagan ang mga analista at mga mananaliksik sa administrasyon ng bansa na ilipat ang mga stockpile fuel depot at mga stock na base militar sa timog patungo sa mainland ng Australia. Ang mga rekomendasyon naman ito ay makabuluhan dahil ang mga ito ay dumating pagtapos ng isang tulad na pahayag ukol sa mga missile ng China na naglalagay ng panganib sa Estados Unidos. Samantala ay noong naman Nobyembre, ibinunyag ng US na nag-deploy ang China ng mga long-range ballistic missile sakay sa mga nuclear submarine na may kakayang tamaan ang US. Gaya ng naunang ulat, ang Indonesia sa ilalim ng administrasyon nito ay naglunsad ng mahigpit na pagsugpo sa ilegal na pangingisda sa karagatan ng Indonesia na aniya ay nagiging sanhi ng tao ng pagkalugi ng kanilang bansa.
ng mahigit 20 milyong dolyar. Nagresulta naman ito sa isang serye ng pagpapalubog ng mga barko ng iba't ibang mga bansa mula sa mga kalapit na bansa na bahagi ng inilalarawan ng administrasyon bilang shock strategy therapy. Sa kabila ng alalahanin ng ilan sa mga kapitbahay na bansa ng Indonesia, bagamat ay sa wakas ay napalubog ng Indonesia ang isang barko na pangisda ng China noong nakarang taon lamang. Pagkatapos ng labis na pag-alinlangan nito, ang pamamahala sa mga tensyon sa Beijing ay patuloy na isang issue tulad ng ipinakita sa isang insidente kung saan ay sinusubukan ng isang barko ng Chinese Coast Guard na harangin ang pagtugis ng Indonesia sa isang bangka nito para sa iligal na pangingisda na nag-uudyok naman ng walang kapantay na galit mula sa Jakarta. Ayon naman kay Maritime and Fishery Minister, ang kanilang bansa ay nagpalubog ng halos 10 barko mula Malaysia at 13 naman mula sa bansang Vietnam. Ang mga ito ay nahuling nangingisda ng iligal sa karagatan ng kanilang bansa. Ang mga barko ay pinasabog sa 7 mga magkakaibang mga lokasyon sa buong bansa ng Indonesia. Bagaman tinanggihan nito ang mga pag-aangkin ng isa sa mga barkong lumubog ay mula sa China, binigyan din ito na ang mga sasakyang pandagat na mula sa ibang mga bansa ay tinuturing na pareho sa ilalim ng mga batas ng Indonesia, na kung saan ay sinabi pa nito mula sa kanilang babala na kahit ang mga barko ng Estados Unidos ay hindi rin ito palalampasin kung mahuhuling magsasagawa ng mga iligal na aksyon sa katubigan ng kanilang bansa. Samantala ay patuloy naman na pagtugon sa kamakailan na insidente sa China. Sinabi nito na ang Indonesia ay naghihintay pa rin ng tugon mula sa Beijing. Ang kabuuan umabot na sa 174 na mga bangka na pangingisda ang pinalubog ng bansang Indonesia. Habang iba naman ay maaaring lumubog kasunod ng mga pagdedesisyon ng korte. Tulad ng naunang ulat noong Pebrero ay winasak din naman ng Indonesia ang isang Viking na mula sa Nigeria na pinagaanap sa buong mundo para sa iligal na pangangaso ng goldfish. Samantala ay nagpayag naman ang Beijing ng panukala mula sa Estados Unidos na winasak ng Indonesia ang 41 impound na sasakyang pandagat kabilang isang patrol Chinese boat. Habang ang pinakamalaking archipelago na bansa sa buong mundo ay nagsisikap na ihinto ang mga iligal na pangingisda sa mga karagatan nito. Bunsod ng patuloy na digmaan ng bansang Russia at Ukraine, pinangangambahan na naaapektuhan din ang militar ng China dahil sa lubos nitong pagdepende sa Moscow, partikular na para sa mga eroplano nitong pandigma. Samantala ay inihayag naman ng mga eksperto sa mga kamakailan nitong conference na isinagawa ng China Airspace Study Institute na ang bansang Russia ay hindi magsiserbisyo o magbibigay ng mga makina at mga sangkap para sa hanggang 4% ng mga fighter jet ng bansang China. Ito ay maaaring makaapekto sa armada ng People Liberation Army, Air Forces, sa hinaharap, tulad na lamang ng iniulat ng Air Force Magazine. Samantala sa isang panel discussion tungkol sa kooperasyong militar tungkol sa China at Russia, binigyan din naman ng mga eksperto na hindi paganap na nabubuo ng China ang teknolohiya ng makina sa kabila ng lahat ng mga pahayag dahil abala na din ang bansang Russia sa pagpupuno ng mga Russian military nito. Para sa mahabang labanan, maaring mapilitan ng China na tumuon ng mas masinsinan sa pagbuo ng loob ng kakayahan. Ganun pa man sinabi ng Institute for Defense and Analysis na nakadepende pa rin ang bansang China sa mga bahagi ng Russia na malamang ay tatagal ng hanggang sa susunod pa na taon. Ang katotohanan ng Russia ay nagtustos ng humigit kumulang 4,000 mga makina para sa mga Chinese helicopters at iba pang sasakyang panghimpapawid ng militar ng China sa pagitan ng 1992 at taong 2019 na kung saan ay nagpapakita ng kahalagahan ng teknolohiya ng militar ng Russia sa militar ng bansang China. Samantala itinuro din naman ng mga eksperto na ang mga parusang ekonomiya na ipinataw ng Estados Unidos at Europa ay humadlang sa kakayahan ng bansang Russia na makakuha ng mga teknolohiya tulad ng mga semiconductors na ginagamit naman ng industriya ng depensa ng bansang Russia.